Hinamak na manugang. Kabanata 2. Makalipas ang 20 minuto, si Lewis Jane at ang kanyang ina, si Helena, ay dumating sa Jiking Hall na naguguluhan. Pagpasok nila sa tindahan, nakita ni Lewis Jane si Lewis Albert at nagtanong, "Dad, okay ka lang ba?" "Okay lang ako," malungkot na pagpapatuloy ni Lewis Albert. "It's just about the vase. Gusto nilang bayaran ko ang 8 milyong yuan." Nang mabalitaan ni Helena, ang biyenan ni Dixon Alex, na ang kanyang asawa ay kailangang magbayad ng 8 milyong yuan para sa isang florera, halos himatayin siya. Galit niyang sinaway si Dixon Alex na tahimik na nakatayo sa gilid. "Alex Dixon, basura ka. Ganito ba ang pag-aalaga mo sa biyenan mo? Nakatayo ka lang ba dyan at nanunood habang nagdulot siya ng malaking gulo? Ano ang silbi ng pag-aalaga namin sa iyo para sa lahat ng taon na ito?" Sinisi nang wala sa lugar, Dixon Alex sumagot ng awkwardly, "Mom, Dad said that a loser like me is not worthy to see such precious antique treasures. I had no choice but to wait outside as he told me to." Galit na sigaw ni Helena, "So, naghintay ka sa labas? Aso ka ba? Bakit napakamasunurin mo ngayon?" Masasabing ang matinulang sa pamilya ay si Lewis Jane. Alam niyang sadyang naghahanap ng kamalian ang kanyang ina sa kanyang asawa. Nagmamadali siyang humarang, "Ma'am, ano ang kinalaman nito kay Dixon Alex? Anong silbi kung pagagalitin niyo siya? Dahil galit na galit ako." Galit na sagot ni Helena sa anak. "Nagagalit ako sa tuwing nakikita ko ang walang kwentang mukha niya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi napasok ang tatay mo sa ganitong kalaking gulo." Hindi na nag-abalang magsalita si Alex Dixon dahil kilala niya ang karakter ni Helena. Siya ay hindi makatwiran pagkatapos ng lahat. Pinagmasdan ni Albert Lewis si Helena na sumisigaw na nakalabas ang ugat sa ulo habang nababalisa sa pangunahing krisis dito. Hindi niya napigil ang humarang, "Ano pa ang silbi ng pagsigaw dito? Bilisan mo at ihanda mo ang pera. Gusto mo ba talagang mamatay ako sa kulungan?" Nang marinig ito ni Helena ay bumaba ang kanyang blood pressure at agad niyang naramdaman na umiikot ang mundo. Direkta siyang napaupo sa lupa at nagsimulang umiyak, "Diyos ko, bakit napakapait ng buhay ko? Sa puntong ito, gagawin mo kaming malugi." Ang manager ng Jiking Hall ay nagsalita, "Mrs. Lewis, mayroon kang 24 na oras para makakalikom ng pera. Kung hindi ka makakapagbayad sa loob ng 24 na oras, kailangan naming ibigay ang iyong asawa sa pulis." Sa pasukan ng Jiking Hall, lahat sila, maliban kay Lewis Albert, ay pinalabas upang makahanap ng pera. Sa sobrang pagkabalisa ni Helena ay napaiyak siya. Nakakapit kay Lewis Jane, na alarma niyang sinabi, "Jane, saan tayo kukuha ng 8 milyon? Ang pamilya natin ay may kabuoang 2 milyon na ipon na wala pa sa kalahati." Matapos masira ang kanyang utak sa galit, mabilis na nagsalita si Lewis Jane, "Mayroon pa akong 200,000 yuan sa Alipay." Napaiyak si Helena sa kawalan ng pag-asa, "Hindi pa sapat yan. Kahit ibenta ang bahay at sasakyan, hindi pa rin sapat." Biglang may naisip na ideya si Lewis Jane at sinabi niyang, "Tatawagan ko si Lola. Kung tutuusin, kailangang makulong ni tatay kapag hindi nalutas ang bagay na ito. Hindi siya uupo at walang gagawin." Habang nagsasalita siya ay agad niyang kinuha ang kanyang phone at tinawagan ang kanyang lola. Si Old Lady Lewis ang pinuno ng Lewis family at lahat ng nasa pamilya ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Kahit na ang Lewis family ay hindi isang bilyonaryo sa bansa, dapat pa rin itong maging isang piraso ng cake para sa kanya na kumuha ng 6 na milyon. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Lewis Jane ay agad siyang pinag-usapan ni Old Lady Lewis sa telepono nang mapagtanto niya ang sitwasyon. Hindi lang iyon, pinagalitan din niya ang mga magulang ni Lewis Jane at ang asawa nitong si Dixon Alex. Pagkaraang pagagalitan sa loob ng kanyang puso, nagpakawala ng hininga si Old Lady Lewis at nagsalita sa nangingibabaw na tono, "Makikipagtulungan tayo sa One How Company ngayon. Jane, kung nagmamalasakit ka pa rin sa akin, hiwalayan mo ang iyong walang kwentang asawa at pakasalan ang anak ng presidente ng One How Company sa lalong madaling panahon. Kung pumayag ka, handa akong kunin ang pera para sa iyo." Nang marinig ang ganitong uri ng katawa-tawa na pakikitungo, hindi napigilan ni Lewis Jane na hindi makapaniwala. "Lola,
walang kinalaman ang bagay na ito kay Dixon Alex. Malamig na bumuntong hininga si Old Lady Lewis, mabuti kung gayon, ang bagay na ito ay walang kinalaman din sa akin. Mabilis na nakipagtalo si Jane Lewis, pero anak mo ang tatay ko. Hindi ka pwedeng maupo at panuurin siyang pumunta sa kulungan ng ganoon lang. Walang pusong tumugon ng matandang ginang Lewis sa pang-aalipusta, hindi ko rin kailangan ng walang kwentang anak at masuwaying apo na katulad mo. Nang matapos siyang magsalita ay agad niyang ibinaba ang telepono. Kanina pa nakikinig si Helena sa usapan sa tabi. Nang makitang malamig na ibinaba ni Old Lady Lewis ang telepono, sinama niya ng tingin si Dixon Alex at muling sinimulan ang galit na galit. Anong klaseng malas ito? Ikaw na basura at malas na tao. Ang buong pamilya namin ngayon ay lubhang napipinsala ng iyong buhay. Pinagmasdan ni Alex Dixon ang malungkot na ekspresyon ng kanyang asawa at alam niya sa kanyang puso na walang kakayahan si Lewis Jane na malampasan ang paghihirap na ito ng mag-isa. Kaya, ibinuka niya ang kanyang bibig at inaliw, Jane, hayaan mo akong mag-isip ng paraan para makahiram ng pera. Ikaw. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Helena habang naglalaway sa disgusto. Ikaw ay isang talunan. How can you borrow ganyan karaming pera sa iyong kakulangan ng kakayahan? I only advise you to quick divorce my daughter since this is for everyone's peace. Napabuntong hininga si Jane Lewis at sinabi sa pagkabalisa, Alex Dixon, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Pinandilatan ni Helena si Dixon Alex at sinabing, Jane, tatawagan mo ba si Young Master Zhang para humingi ng tulong o hindi? Siguradong wala sa kanya ang ilang milyon. Habang binabanggit ang pangalan ng lalaki, hindi napigilan ni Lewis Jane na sumimangot. Ang young master na si Zhang na binanggit ni Helena ay anak ng presidente ng Wanhao at siya rin ang vice-presidente ng Wanhao, na tinawag na Zhang Wenhao. Si Zhang Wenhao, na umaasa sa kanyang ama na pinuno ng kumpanya ng Wanhao, ay napakasama ng ugali. Siya ay isang karaniwang hedonistic na playboy kay Jinling, at maraming chismis na nagsasabing siya ay gumahasa ng hindi mabilang na mga babae. Kamakailan, hayagang hinahabol ni Zhang Wenhao si Lewis Jane ng buong lakas. Hindi lamang siya nagpapadala ng mga bulaklak sa kumpanya araw-araw, bumili din siya ng lahat ng uri ng mga mahahalagang regalo para sa kanya. Hindi siya binigyan ni Jane Lewis ng anumang pagkakataon dahil ibinalik ang lahat ng regalo. Gayunpaman, tila lalong lumalakas ang loob ni Zhang Wenhao sa paglipas ng panahon. Habang tinatanggihan siya ni Lewis Jane, lalo na siyang hinabol. Lumabas pa siya ng paraan para hanapin si matandang ginang Lewis para hikayatin ito, sinabing gusto niyang pakasalan si Lewis Jane. Natural na alam ni Jane Lewis ang kanyang pagkatao ay kasuklam-suklam at sadyang lumayo sa kanya. Ngayon, nang sabihin sa kanya ni Helena na hinihiling kay Zhang Wenhao na humiram ng pera, talagang nag-alinlangan siya habang iniisip niya, ito ba ang tanging paraan? Nagkataon namang sa sandaling ito ay biglang nagring ang phone ni Helena. Kinuha niya ito, tiningnan ang caller ID at masayang napabulalas, si Zhang Wenhao ang tumatawag. Pagkatapos sabihin niyon, mabilis niyang sinagot ang telepono ng masigasig, hello si Wenhao ba ito? Bakit ka napatawag? Sa totoo lang, ngayon lang pinag-uusapan ka namin ni Jane. Sa kabilang banda, ngumiti si Zhang Wenhao at sinabing, Tita, tinawagan ako ngayon ni Tio Lewis at sinabing may naranasan siyang problema. Nang marinig ko ito, naalala ko at mabilis kong tinawagan si Jane, ngunit tila na blacklist niya ang lahat ng aking numero. Kaya ikaw lang pwede kong tawagan. Natigilan si Helena at agad na sinaway si Lewis Jane. How can you blacklist Wenhao's phone number? How can you do things like this? Pagkatapos sabihin niyon, ibinaba niya ang kanyang tono at nagmamadaling sumagot kay Zhang Wenhao, Wenhao, huwag kang mag-alala. Siguradong tuturuan ko ng mabuti si Jane para hindi siya kumilos ng ganoon kabastos sa iyo sa hinaharap. Magiliw na sinabi ni Zhang Wenhao, kalimutan mo na ito, tita. Alam ko ang lahat ng kanyang kakayahan. Si Jane ay palaging may uri ng pag-uugali at iniisip ko ito. Bilang karagdagan, maaari kitang tulungan sa problemang naranasan ni Tito. Mangyaring hilingin kay Jane na pumunta sa opisina ko para makapagsulat ako ng tseke para sa kanya at mabayaran ninyo ang pera sa Jiking Hall sa lalong madaling panahon.
Nang makahanap ng solusyon, masaya si Helena at nakahinga siya ng maluwag. Okay. Hihilingin ko kay Jane na pumunta sa One How Company para mahanap ka kaagad. Pagkatapos ibaba ang telepono, nabalisa na sinabi ni Helena kay Jane, mahusay iyon. Handa si Zhang Wenhao na magpahiram sa amin ng pera. Hiniling niya sa iyo na pumunta sa kanyang opisina para kunin ang tseke. Nang marinig ito ni Dixon Alex, napakunot-noo niya at biglang naputol gamit ang hindi pangkaraniwang mahigpit na boses, sandali lang. Jane, alam lahat ng Jinling na mahilig gumawa ng immoral na bagay si Zhang Wenhao sa maliliit na babae sa opisina niya. Delikado, pumunta ka. Gusto siyang bugbugin ni Helena habang sumisigaw sa galit, ikaw na walang selbing bagay, bakit ka nag-aaksaya ng oras dito? Kung hindi siya nanghiram ng pera kay Zhang Wenhao, maaari mo bang ibigay sa kanya ang pera? Matapos palitan si Dixon Alex, bumalik siya kay Lewis Jane na punong-puno ng kalungkutan at galit ang mukha at hinimok siya, Jane, matanda na ang tatay mo at magdurusa siya ng husto kung kailangan niyang makulong. Kung mapupunta ang tatay mo sa bilangguan, makakalabas pa ba siyang buhay? Saglit na nag-alinlangan si Jane Lewis bago siya nagsalita, magpalamig muna tayo at mag-isipan muna itong mabuti. Sa ngayon, hahanapin ko muna ang dati kong kaklase at mag-iisip ng paraan. Hintayin niyo ako dito. Bago pa man makapagsalita si Dixon Alex ay sumakay na si Lewis Jane sa kotse at pinaharurot ito palayo. Alam ni Alex Dixon na si Lewis Jane ay lubhang nababalisa. Nakatayo siya doon habang nag-iisip ng ilang sandali bago siya nag-alinlangan na naglakad papunta sa kanto at nag-dial ng numero. Hindi man lang nag-beep bago sinagot ang tawag at may naagrabyado na boses, third young master. Sa wakas ay tinawag mo na ako. Ang nagsalita ay ang punong katiwala ng Dixon family na si Sung Yuluo. Naghintay siya ng 4 na taon para makontak siya ni Dixon Alex. Palagi siyang umaasa na balang araw ay magbago ang isip ni Dixon Alex at babalik sa bahay. Nang hindi umiikot sa paligid, sinabi ni Dixon Alex, nakaranas ako ng ilang problema. Walang pagdadalawang isip na sinabi ni Sung Yuluo, alam ko ang kalagayan mo. Hindi lang ang biyenan mo ang may problema, kundi ang Lewis family ay nahihirapan na rin dahil malapit nang malugi ang pamilya ng asawa mo. Kung si Young Madam ay kukuha ng pagkakataon na makipagtulungan sa One How Company, magkakaroon ka ba ng pagkakataong makaligtas sa krisis? Saglit na natigilan si Alex Dixon bago mapait na pinaalalahanan ang sarili na hindi siya makakatakas sa pagbabantay ng kanyang pamilya saan man siya magpunta. He gritted out, bueno, dahil alam mo ang tungkol dito, pagkatapos ay bilisan mo at pahiramin ako ng 8 milyong yuan. Agad na tumugon si Sung Yuluo, third young master, maaaring malutas ng 8 milyong yuan ang problema ng iyong biyenan, ngunit ang buhay ng Young Madam sa Lewis family ay magiging mas mahirap. Kinagat ni Alex Dixon ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung gayon, tulungan mo akong bilhin ang One How Company. Ang isang One How Company ay walang halaga sa Dixon family, tama. Sumagot si Sung Yuluo ng may determinasyon, syempre, ang One How Company ay walang anuman. Madali natin itong mabibili sa parent company nito sa loob ng ilang minuto at ibibigay ito sa iyo. May bumbilya na umilo sa ulo ni Dixon Alex at mabilis siyang nagbigay ng order, kung ganun bilhin mo ito agad. Abangan ang susunod na kabanata.